Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin ko naman ang comment ni Bali Alup. Sabi niya, Ma'am, dahil halos lahat ng nagpupunta dyan, kundi taka sa mga amo, ay mga tourist visa na wala naman sila experience sa pagkanani. Paano yon? Hindi po sila nakakahanap ng work dyan. Ayan, i-clear lang natin at explain lang natin para sa iba nating mga kapabayan na hindi o wala pa silang masyadong idea sa mga taong nakapunta dito sa Spain. Tulad ng sabi ni kabayan o ni sister na ang mga nakakapunta dito sa Spain sa kasalukuyan o mga nakaraang mga last 2 years or 3 years ganyan, yung mga nakaraang taon ay mga tao o mga kababayan natin na unang-una mga isinama ng mga employer galing sa ibang bansa at nagbakasyon sila dito sa Spain. Kadalasan ay sa mga probinsya, sa Malaga, sa Marbella. Ngayon, dahil nga nagkaroon na sila ng idea na pwede na silang mag-stay dito sa Spain kahit sila ay ay ginagawa na nila yon kasi ginagrab na nila ang opportunity dahil naandito na sila, hindi na nila kailangan gumastos sa napakalaking pera para lang makapunta dito kasi napakahirap at napakalaking pera ang gagastusin bago ka makapunta dito sa Europe. Kaya sinamantala na nila, ang ginawa nila ay tumakas sila. Yung iba sa ating mga kababayan ay dala naman nila ang kanilang passport at nakapagdala ng ilang mga gamit, mga ilang damit. Walang problema kung konti lang ang dala, basta may dala kang pera. Kasi mura lang din naman ang mga bilihin dito at kung hindi ka naman maselan, pwede ka namang bumili sa mga second hand o yung ukay na tinatawag. Ngayon, after ng mga nag-run away o tumakas sa mga amo ay yung mga nag-tourist visa. May marami tayong mga kababayan ang nag-apply ng tourist visa from different country. Yung iba ay galing Pilipinas, yung iba ay galing sa ibang bansa sa Asia. Ngayon, nag-apply sila ng tourist visa papunta sa any Schengen countries dito sa Europa. Tulad ng Czech Republic, ng Netherlands, Denmark. Ayan, nag-apply sila doon ng, sa tourist o kaya naman ay sa Malta o kung saan man dito sa Asia, Europe. Nag-apply sila dyan. Then, ang plano talaga nila at ang target talaga nila ay lumiban dito sa Spain. Yan, yung pangalawa na nagiging way nila para makapunta dito sa Spain. Yung iba naman ay mga nag-apply ng working visa sa Schengen countries din. Tapos, after nila magtrabaho doon, yung iba naman ay talaga tumungtong lang doon tapos tumawid din dito sa Spain. At ang pang-apat na pwede nyong gawin para makapunta kayo ng Spain ay yung mga nag-apply o nagtrabaho as a au pair sa Denmark, Netherlands, sa Norway, yung mga yan. After ng kontrata nyo doon, bago ma-expire yung visa nyo, ay lumilipat dito sa Spain. Ayan, marami tayong mga kababayan ng au pair dati, ay na ngayon ay naandito na sa Spain at nagtatrabaho. Ang tanong ni kabayan ay halimbawa, ang mga nagpunta dito sa Spain ay mga wala naman daw experience as pagiging katulong o pagiging nani. Paano daw ba? Nakakahanap daw ba ng trabaho? Marami tayong mga kababayan, may ilan tayo na hindi sinuwerte na makahanap ng trabaho at nabigo sila. Kaya yung iba ay bumalik. Dahil meron pa silang visa kung saan sila galing, ay bumalik sila sa bansang pinanggalingan nila. Yung iba ay bumalik ng Poland kasi nga nahirapan sila. Hindi sila nagtagumpay na makahanap ng trabaho dito at sumuko na sila kaya bumalik sila kung saan sila galing. Yung iba naman ating mga kababayan na talagang ginawa din naman nila ang best. Kaya lang siguro hindi lang talaga sila pang Europe. Kaya umuwi at nag-decide na silang umuwi ng Pilipinas. Pero dito sa Spain ay mga 2% lang naman o hanggang 5% lang naman yung mga kababayan natin na hindi sinuswerte na makahanap ng trabaho. Kasi sa totoo lang, tayo namang mga Pilipino ay masipag at matiyaga tayo at talagang ginagawa natin yung best natin para makahanap tayo ng trabaho. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagtatagumpay dito. Ilan lang talaga yung hindi kinakaya at sumusuko. At saka pag narito kayo sa Spain, sa totoo lang, ang pinakamahirap lang na senaryo o sitwasyon ay kapag bago ka pa lang. Pero kapag nakailang buwan ka na, ay magiging okay at smooth na ang lahat para sa'yo. Tulad nga ng isa kong kaibigan dati, talagang gusto niya nang sumuko
dahil nakakailang palit na siya ng employer. Pero nung after ng mga ilang buwan ay okay na siya. Kahit minsan mawalan siya ng trabaho, okay na siya. Parang ano na siya, na-adapt niya na kung ano yung sitwasyon dito at wala nang problema dahil alam naman niya sa pagsisikap niya ay makakahanap pa rin siya ng trabaho. At saka dito talaga basta masipag ka, matiyaga, tapos may determinasyon ka talaga. Siyempre sasamahan mo lang din talaga ng aksyon ng paghahanap ng trabaho, pasasaan ba't makakahanap ka din talaga na magiging stable mo na trabaho. Ang advice ko sa mga kababayan natin na pupunta dito, unang-una i-ready nyo na kaagad ang inyong CV, tapos kung meron kayong recommendation letter na dala, i-ready nyo na yan, at saka yung inyong reference. Kung ang employer nyo dati ay pwedeng ibigay sila as a reference, mas maganda. Pero kung wala naman, ay gumawa kayo ng alibay. Tulad ng lagi kong ina-advise, pwede nyong gawin na kunwari ay 3 years ago pa yung dati nyong trabaho, tapos hindi kayo nakahingi ng recommendation letter o ng reference para magamit nyo sana. Kaya lang hindi nyo alam nga na pupunta kayo dito. Yun na lang ang gawin yung alibay. Baka sakali ay kahit papaano ay may tumanggap sa inyo. Pero kung halimbawa naman, kasi masusubukan nyo yan kapag may pinuntahan kayo na isang interview, parang ma-analyze nyo na ito yung siguro yung dahilan kung bakit hindi kayo tinanggap. Ayan. Tapos, basta pag narito na kayo sa Spain, kailangan nyo makibagay, makisama sa mga kababayan natin dito. Baka kasi isa sa kanila ang pwedeng tumulong sa inyo. Malay nyo, meron silang alam na employer na naghahanap ng amo, i-refer kayo doon sa employer na yon. Kasi mas maganda pag i-refer kayo kasi kayo lang ang ibibigay niya doon sa amo. At sigurado, basta nagustuhan ka naman ng employer, ay siguradong matatanggap ka na kaagad. Kaya, kailangan dito ay magarunong tayong makisama. Hindi naman importante kung may kakilala ka dito o kung may kamag-anak ka. Siyempre, mas malaking advantage kung meron. Pero kung wala naman, wag mawala ng pag-asa. Kasi nga, sa sariling sikap mo ay pwede kang magtagumpay. Kasi minsan, mas maganda nga yung walang kamag-anak. Kasi nga, minsan kasi, alam nyo na, may mga something issue na about sa Kaya mas maganda yung sariling sikap mo para masarap sa pakiramdam mo na maaabot mo yung pangarap mo ng walang tulong o walang utang na loob na tatanawin doon sa iyong kamag-anak. Kasi mas maganda yung humingi ka ng tulong sa ibang tao kaysa sa kamag-anak mo. Charot. Kaya wala akong pinapatamaan na sabay ganun. Yung nasabi ko naman yun ay kadalasan ay nangyayari sa marami sa atin. Kaya ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, sana ay huwag kayong magiging negative at laban lang talaga at pasasaan ba at magyatagumpay din kayo. Dahil marami sa amin ang dati ay hirap na hirap, ngayon ay okay na kahit papaano. Kaya maraming salamat at sana ay kahit papaano ay makatulong ang video ito.